Umaasa pa rin ang Philippine Coast Guard na mahahanap ang Pilipinong mangingisdang nawala matapos mabangga ng isang barko sa Zambales. Nakausap po ng GMA Integrated News ang kapatid ng biktima at mula po sa Subic, Zambales, nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol. Vicky, nasa likuran ko mismo etong bangka na binanggangan ng barko 60 nautical miles ang layo mula rito sa Subic, Zambales. Wasak ang puwetan o sa bahagi ng makina ng bangka. Nakaligtas, Vicky, ang isang mangingisda na sakay niyan pero nawawala ang isa pa. Na magmilagro siya, ma'am, naiuwi niya sa amin yung asawa ko. Para man ang ginawa niyo kaming baboy. May buhay din kami. Nagsusumamo na ang mga kaanak ng nawawalang mangingisda na si Jose Mondoñedo. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin siya natatagpuan. Nawala si Jose matapos banggain ang kanilang bangka ng isang barko noong July 3. Kwento ng kanyang kapatid na si Robert, nakasama niya noon sa laot. Bandang 1:00 ng hapon ng araw na yon, nakatali raw ang kanilang bangka sa payaw para sana mananghalian na. Nataraw na raw nila ang isang barko sa kalayuan. Pero nagulat na lang daw sila nang biglang nasa harapan na nila ito at binangga na sila. Yung kapatid ko, nakatayo. Tapos sabi sa kanya, wag kang tumalon. Ando din ako sa bangka. Ngayon yung bangka, nagpailalim. Pumailalim ang bangka? Pumailalim, ma'am. Ngayon, kasama po ako. And ang ginawa ko is masyado malalim na. Kasi nakahawak ako sa kawayan. Ang ginawa ko, nagbitaw ako ngayon. Pero dahil sobrang lalim na raw, napilitan na siyang umahon. Doon na raw niya nakita ang kanyang kapatid na nakaladkad daw ng barko. Ito yung barko. Opo. Ito yung unahan. Opo. Dito siya lumabas sa puwitan. Gustuhin man daw niyang languyin si Jose. Alam niyang hindi siya aabot sa layo at sa lakas ng agos. Makalipas lang daw ang ilang minuto, hindi na niya nakita pa ang nakababatang kapatid. Tol, pasensya ka na talaga. Paulit-ulit ko itong sinasabi sa'yo. Nakakapit lang daw siya sa payo sa loob ng 3 araw. Walang kain at inom at wala rin tulog. Pero buo raw ang kanyang loob na mabuhay. Hanggang madaanan nga siya ng isang bangka na siyang nagligtas sa kanya. Hindi raw sukat akalain ni Robert na mangyayari sa kanila ang trahedya. Dahil kung tutusin, nasa 60 nautical miles lang daw ang layo nila mula rito sa aking kinatatayuan. At malayo pa raw yun sa Scarborough Shoal. Kasabay ng kanyang pagdadalamhati ang galit na kanyang nararamdaman sa kanilang sinapit. Labis din ang paghihinagpis ng misis ni Jose. Yung mga barko na yan. Kaya pag matulog ako, hindi ko talaga mawala sa isip ko talaga yung kapatid ko. Dahil dalawa kami. Kinakausap ko siyang bumalik ka na. Kasi marami naghihintay sa'yo. Ang kanyang bunsong anak naman, miss na raw ang kanyang ama. Yan na po yung gusto ko. Umuwi na po siya. Kahapon, na-retrieve na ng Philippine Coast Guard ang bangka ni na Robert. Umaasa ang PCG na buhay pang makikita si Jose, kaya tuloy pa rin daw ang kanilang paghahanap. Pinapaalam namin sa lahat ng mga may radyo, nakakahagip ng impormasyon na to be on the lookout for possible sighting ng kahit katawan man lang siguro or whatever, any sign of life. Patuloy din daw ang investigasyon sa nangyari. Kabilang na nga ang pagtukoy sa barko na nakabangga sa mga mangingisda. Marami raw kasi ang dumadaan sa nasabing lugar na may tuturing daw na nautical highway. Meron kaming nakitang record nung vessel na dumaan doon. Pero still, tinitingnan namin yung, kasi baka may posibilidad, ma'am, na may dumaan doon na nakapatayang AIS. Merong isang suspect, yun yung nandun sa truck. Pero minsan kasi very important na i-consider mo yung time. Bukod sa barko ng Philippine Coast Guard at sa kanilang NOTAM na ipinalabas nga no Vicky, ay nagtulong-tulong na rin daw ang mga kasamahang mangingisda ni na Robert at Jose para nga siya mahanap. At lahat sila umaasa na buhay ngang makikita si Jose. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.